Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Natatandaan nyo ba etong kupal na ito? Yan mga kababayan, yan pong si Attorney Ian Sia. Tumatakbong congressman dyan po sa lungsod ng Pasig. Ito yung yung kandidato na gigil na gigil kay Mayor Vico Soto. At lagi nitong hinahamon si Mayor Vico Soto ng debate. Bakit naman lalaban ng debate sa iyo si Mayor Vico? Iba naman ang tinatakbuhan nyo. Hindi naman ikaw ang kalaban ni Mayor Vico Soto. Ang kalaban ni Mayor Vico Soto, ito si Sara Diskaya. Sobrang sip-sip na ito kay Sara Diskaya. Hinahamon niya, nagpapakitang gilas. Hinahamon niya si Mayor Vico Soto ng debate. Ba't naman lalaban si Mayor Vico Soto? Ano kahilo? Congressman, ang tinatakbuhan mo. Ako, Mayor. Tapos lalabanan kita sa debate. Para kang siraulo niyan, kung ganon. So, etong si Attorney Ian Sia, mga kababayan, ito po yung latest update sa kanya. Siya po ay dinisqualify na. Dinisqualify po. O bakit daw? COMELEC 2nd Division disqualifies. Maliwanag na maliwanag, disqualified na. Etong Tolonges na ito. Disqualifies Pasig City Congressional Aspirant Ian Sia. Ngayong araw na ito, mga kababayan, due to his discriminatory remarks against women during his campaign. Bastos po kasi itong kandidatong ito, mga kababayan. Walang respeto sa mga sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa single mother. Mamaya ulitin natin yung video ng kabastusan na sinabi niya. Accordingly, respondent, ito nga pong bastos na si Sia, is hereby disqualified from continuing as a candidate for member of the House of Representatives, Lone District of Pasig City. So disqualified ka na, Tolonges. Magtanim ka na lang ng kamote. Napakayabang mo kasi. Ayan. In relation to the 2025 national and local elections, in the event that the respondent nonetheless obtains the highest number of votes, his proclamation shall be suspended until the final resolution of this case. So kung sakali man, kasi nandun na yung pangalan niya sa sa balota. In case na manalo man siya doon sa botohan, ang alam ko ang kalaban niya, Romulo Hindi ako nagkakamali. Ang kanyang proklamasyon ay sususpindihin hanggang sa final resolution ng kasong ito. Ayan po mga kababayan ang kinahinatnan ng kabastusan. Netong kandidato na miyembro ng grupo ni Sara Diskaya. Itong grupo ni Sara Diskaya, kasama rin dyan si Aramina. Si Aramina, tuwan-tuwa nung nambabastos ito dun sa kanyang speech dyan sa stage. Tuwan-tuwa pa si Aramina, kaya si Aramina, ibasura nyo na rin. Wala ring wenta Binabastos na yung babae, pero tuwan-tuwa pa siya. Dito si sa Piling Pogi. Piling Pogi kasi ito mga kababayan Kaya siguro galit na galit kay Vico Soto. Kasi niya nasasapawan kasi pili nga niya, pogi siya. Pakinggan natin yung sinabi niya. Ay yabang-yabang pa, laking kumbento raw siya. Ginagalang daw ang mga babae. Tapos bigla siya magsasalita ng kabastusan at walang respeto. Ito, balikan natin yung kalokohan nito ni kandidatong bastos. Yan po sa Pasig na si attorney ka pa naman Naturingan kang attorney. Walang hiyang salita ang mga binibitawan mo. Ito, pakinggan natin. Itong si Congressman Bastos. Nadagdagan, di ba? May Congressman Iyot. May Mayor Iyot. Ngayon, ito naman Congressman Bastos. Pakinggan ninyo mga kababayan kung hindi kayo mag-visit dito sa sinabi na itong kandidatong ito. Hindi ko alam kung saan nakakuha ng moralidad itong kasama namin. Pero sa kumpento, ang itinuro sa amin, ang mga babae ay dapat igalang at mahalin. Yan. Ayan po yung pinagmamalaki niya. Siya po ay laking kumbento. Tinuro daw sa kumbento na ang babae raw ay dapat igalang at mahalin. Ayan sinasabi na itong bugok na ito.
Pakinggan natin yung mga yung susunod. Yabang, Mukhang nagkulang. Pag ganun pa nang bibig. Hambog nga ito, mga kababayan. Sobrang hambog. Kaya ito, kinarma. Kinarma na ang Tolonges. Sa pangaral, kaya puro kayabangan ang nakikita ko. Ayan, panayang niya yung mga sinasabi niya, paninira yan kay Mayor Vico Soto. Tingnan mo ano nangyari. Bumalik agad sa'yo. Ang bilis ng karma. Digital na kasi, mga kababayan. Ang bilis ng karma, mga kababayan. Alam ninyo, kung kayo'y kakandidato, ang gusto dapat marinig ng taong bayan ay yung magaganda ninyong plataforma. Hindi yung puro paninira, puro kahambugan, puro kayabangan. Tingnan nyo, nangyari tuloy. Pumasok na yung pagka yung totoong ugali mo. At tingnan nyo, pakinggan ninyo, yung sasabihin na itong Tolonges na ito. Para sa mga solo parent na Pasig. Minsan, sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun ang interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Ayan, mga kababayan, sinabi na itong kupal na to. Yun daw ang kanyang programa para sa mga solo parent. Yung mga babae daw na mga solo parent na yung nireregla pa. Di ka mo, napakabastos. Napakabastos. Hindi nakakatawa yung biro na yan. Kung biro man yan, talagang kasi kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ka eh. Di ba? So, yung nireregla pa raw at yung mga nalulungkot. Kasi pag solo parent, syempre wala ka ng partner. So, yung mga nireregla pa raw na solo parent at yung mga nalulungkot ay pwede daw sumiping. Sumiping sa kanya. Sa loob na minsan sa isang taon. Tingnan ninyo kung gaano kawalang respeto etong kandidatong ito. Hindi niya naintindihan ang pinagdadaanan ng mga solo parent. At kinakailangan niya pa nga, parang pinabababa niya ang tingin. Sobrang baba ng tingin niya sa mga solo parent. Ayun yun. Sobrang walang karespeto. Respeto. Siguro, ewan ko, kung pati nanay nito, baka binabastos nito. Pati mga kapatid na babae nito, binabastos nito. Walang respeto sa kababaihan eh. Kaya ito, ano nangyari? Siya po ay nasilip sa kakatarantaduhan niya. At ito ngayon, mga kababayan, siya po ay disqualified na. Ito naman po ang report ng 1PH. Ayan dahil sa sexist at bastos na pahayag laban sa mga single mom at isang babaeng staff sa gitna ng kampanya. Yung babaeng staff naman niya, body shaming ang ginawa niya. Binastos niya. Pero yung staff mo, babastusin mo, papahiyain mo sa harapan ng maraming tao habang ikaw yung nangangampanya. So, feeling pogi talaga itong Tolonges na to at hambog kasi. Sobrang hambog talaga, mga kababayan, sa totoo. Pag nakikita nyo nagsasalita yan, sobrang hambog. Ako pag nakikita ko to, nag-visit ako dahil kala mo kung sino, kala mo pagkagaling-galing. Pati yung kasamahan mo, binastos. Para lang ma-justify niya yung ginawa niya, na hindi raw siya nang babastos, binastos niya. Pinahiya niya yung isa niyang staff. Wala nga talaga. Kaya tama lang itong ginawa ng COMELEC. Kaya congratulations sa COMELEC. At nasampulan itong siraulong ito. Nakakabisit kasi mga kababayan eh. Ibang klase talaga itong si Sia eh. Tumabag si Sia sa Section 261E ng Omnibus Election Code at sa mga patakaran sa maayos at dissenting kampanya. So yan mga kababayan disqualified na po etong Tolonges na ito. Disqualified na po yan. Kaya wag nyo na pong iboto dyan po sa sa darating na eleksyon sa May 12 niya po sa Pasig. Pag nakita nyo po yung pangalan yan, wag nyo na pong pansinin. Ang iboto nyo po ay ang grupo ni Mayor Vico Soto. Kasi mga kababayan, itong grupo ni Sara Diskaya, talaga namang yayamanin. Kaya pag binigyan kayo, di tanggapin ninyo. Pero wag nyo iboto. Ayun yung payo ni Mayor Vico Soto eh. At kapag lumapit daw, palapitin nyo lang. Sige lang, kamayan ninyo.
Pero wag niyong iboto. Kasi tingnan niyo naman yung mga kasamahan, no? Mga walang galang, walang respeto. Mabait lang sa inyo yan kasi eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, tingnan ninyo. Lahat ng pinamimigay niya, babawiin yan. Kaya kung mapapansin ninyo, si Mayor Vico Soto, nagbibigay pa sila, bibihira. Ayaw nila. Kasi yung mga kandidato na nagbibigay, ayon nga kay Mayor Vico Soto, babawiin nila yan kapag sila'y nanalo. Yung mga kandidato na namimigay, nako, mag-iingat po kayo dyan. Kasi babawiin po nila yan kapag sila'y nagsipanalo. Kaya huwag yung silang bigyan ng pagkakataon na magnakaw sa kaban ng bayan. Kasi nasa kamay natin yan eh. Kapag nilagay natin yan, huwag tayo mag-reklamo. Diba? Kasi kayo bumoto. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, huwag nyo nang iboto para hindi magkaroon ng pagkakataong magnakaw at bawiin yung mga pinamigay nila sa inyo ngayong panahon ng eleksyon. At sa Pasig po yan, Mayor Vico Soto, mga kababayan at ang kanilang mga kasamahan. Sa Caloocan naman, Caloocan, Mayor Trillanes po tayo, mga kababayan, Mayor Trillanes. 10 na kanilang mga kasamahan. At syempre, dyan po sa lungsod ng Maynila, Mayor Hani Lacuna po tayo. At ang buong ticket ng Asenso Manileño. Alright, so yun lang po ang ating update. Kaya ikaw, Alan Sia, magtanim ka na lang ng kamote. Umalis kayo dyan sa Pasig kasi bawal ang bastos dyan sa Pasig. Umuwi ka ng probinsya ninyo, tapos doon, siguro, bastusin mo yung mga kalabaw doon. Bastusin mo yung mga kambing doon. Doon ka nararapat, di ka pwede dyan sa Pasig. At lalo-lalo na hindi ka pwede sa Maynila. At lalong-lalo na hindi ka pwede sa Caloocan. Kasi matitindi ang mga mayor dyan. Yung mga magsisipanalong mayor. Kaya umuwi ka na lang sa inyo. Tanim ka ng kamote. Okay, so yun lamang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.